Okay, pakikinggan po natin si Attorney Ige Tumotorbo. Doon sa pinag-uusapan, dahil hindi nga nakakuha ng TRO itong si Bising Sara. Ang gusto niya kasi mangyari, pipigilan ng korte yung hearing sa 14 ng Abril. Hindi naglabas ng PRO ang Korte Suprema. Kaya tuloy ang hearing sa 14. Sabihin, hanggat walang PRO ang korte, magtuloy-tuloy po ang hearing sa Justice Committee ng Kongreso na pinamumunuan naman ni Attorney, ano bang pangalan nito? Yung Batangas Congresswoman, yung magaling po. Si Mamia. Nakakalimutan ko lang pangalan kasi na. Yan. Ngayon, ang plano sa social media, nakikita naman natin yan. Bukas naman ng social media na bulong-bulungan, kinausap ni Sara, ito si dating Pangulong Gloria, ngayon representative ng 2nd District ng Pampanga na papalitan ng speaker na si Boji. Kung mapalitan si Boji, di natural, stop ang hearing. So, pakinggan na lang natin si Attorney Ricky Tumutorbo. Isang professor po ito ng isang eskwelahan. Sige. Yan na yung mga sa YouTube na viewers ko, ha? O pero ito mga kapunyog, kahapon o kagabi nga, na-discuss ko ba ito? Yung tungkol sa napapabalitang kudeta sa Kamara, ikukudeta umano ni Gloria Arroyo si Speaker Boji D. Dahil nga dito sa impeachment kay Sara Duterte, hindi umubra yung TRO sa Korte Suprema, so may ginagawang parang plan B ang kampo ni Sara at ni Gloria. At ang plan B nila ay palitan ang speaker ng Kamara, itong si Speaker Boji D, para si Gloria ang pumalit, at kapag si Gloria na ang speaker, mapipigilan ang impeachment ni Sara. Yan yung mga balita kahapon, mga kapunyog. Pero ngayon, mayroon ng statement si Gloria Arroyo, mayroon ng sagot si Gloria. Ito yung sagot ni Gloria, todo deny. Todo deny si Gloria Arroyo na hindi totooan niya na siya ay may planong patalsikin o palitan ang kasalukuyang speaker ng Kamara na si Boji D. Yun. Maiksi lang yung pahayag ni Gloria Arroyo, basahin natin. Ito yung maiksing pahayag ni Gloria Arroyo, mga kapunyog. Sabi ni Gloria Arroyo, I categorically deny. Yan daw categorically dinideny niya ang I categorically deny the allegations concerning the supposed ouster of Speaker Boji D. I reaffirm my confidence in his leadership of the House of Representatives. Representative Gloria Macapagal Arroyo, 2nd District Pampanga, April 10, 2026. Yan po yung balita. Maiksi lang po ang statement o reaksyon ni dating presidente, ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, tungkol po sa kumakalat na balita na sila, ang grupo niya at ang grupo ni Sara ay nagmamaniobra sa Kamara para mapalitan ang kasalukuyang speaker na si Boji D. So ang sagot ang sagot ni Gloria, hindi daw totoo yan. Categorically dinideny niya daw yan. Hindi daw totoo yan na papalitan si Boji D. Kasi re-affirm niya daw, kumbaga muli niyang pinagtitibay ang kanyang tiwala sa liderato ni Speaker Boji D. Matagal niya na daw kilala si Boji D. Matagal niya na daw yan kaibigan, kakilala, kaya hindi niya raw yan papalitan. Parang, ayan mga kaboy. Bakit kasi lumabas yung mga balita na yan?
na papalitan ni Summer. Gloria itong si Bujik. Winter. Dahil nga doon sa TRO ng Korte Suprema na hindi nakuha ng kampo ni Sara, kasi magsisimula na sa April 14 ang hearing ng Justice Committee. At pagkatapos ng Justice Committee, isasalang yan sa Kamara. Kapag nakalusot sa Kamara yung impeachment ni Sara, mapupunta yan sa Senado. So, ayon sa mga sources, pinipilit ni Sara plan A, plan B, plan C, lahat na yata ng plans. mayroong niluluto sila Sara. Ang plan A nila ay makakuha ng TRO sa Korte Suprema. Yan yung plan A. Ang problema nga, hindi naman sila nakakuha ng TRO. Winter. Nag-decide, naglabas na ng statement ang Korte Suprema. Totoo, inaksyonan ng Korte Suprema yung petition. Ibig sabihin, pinapa-comment yung Kamara at yung mga complainants, pati Senado, pero hindi inaksyonan ng Korte Suprema yung request for TRO, Temporary Restraining Order. Yun sana yung importante para sa kampo ni Sara. Kasi kung nag-issue ng TRO, ang Korte Suprema, i-restrain, pipigilan ang Justice Committee na mag-proceed. Yun sana yung importante. Kaya lang wala nga, hindi nangyari. So biglang kumalat ngayon ng balibalita ang Plan B. Plan B. Kumbaga hindi umubra yung TRO, ang Plan B ngayon ay palitan si Bujik. Kasi alam naman natin, ang nagdadala ng tsimpo, ang nagdadala ng kuman sa Kamara ay ang Speaker. Pag ano ang sinabi ng Speaker, yan yung gagawin. Pag sinabi ng Speaker, itigil yan, ititigil yan. So ang paniniwala ng kampo ni Sara at ng mga supporters ni Sara, kapag napalitan si Bujik, si Gloria na ang Speaker, hindi na matutuloy ang impeachment na yan. Yan umano ang Plan B. Kaya lang, yun na nga. Naglabas ng statement ngayon si Gloria, bagamat maiksi lang yan, todo deny siya. Hindi niya totoo yan. Wala daw siyang plano na palitan si Bujik. Wala daw katotohanan yung mga napapabalita na yan. May tiwala daw siya kay Speaker Bujik. Kaibigan niya daw ito. Matagal niya na daw itong kakilala at hindi niya ito papalitan. Yan Ang tanong natin ngayon, dapat bang paniwalaan si Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang pagsabi na walang katotohanan na may maniobra sila na palitan si Bujik. Bakit kasi malakas ang ugong-ugong na yan? Ay alam naman natin kasi na si Gloria Arroyo hindi naman unang pangyayari. Maalala ninyo, panahon ni Duterte, ni Digong, si Gloria Arroyo, congresswoman noon. Ang speaker noon ng Kamara ay si Pantaleon Alvarez. Malapit si Pantaleon Alvarez noon kay Duterte, kay Digong. Ito naman si Pantaleon Alvarez, taga Davao yan. Siya pa naman yung isa sa mga unang politiko na tumulong kay Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. Kaya para noon kay Pantaleon Alvarez, safe siya. Hindi siya papalitan. Ang problema noon, si Sara Duterte galit kay Pantaleon Alvarez. May away si Pantaleon at saka si Sara. Si Sara Duterte, kahit wala naman siya sa Kongreso, pero anak ng presidente yan. Anak ng presidente. Kaya ang ginawa noon ni Sara, nagmaniobra. Kinausap yung mga kongresista. At si Gloria naman, may sarili rin niyang grupo ng mga kongresista na kanya rin. Siyempre, dati kang presidente. Marami rin yan mga kongresista na tao niya. Naghihintay lang yan ng kuman ni Gloria. O ngayon, nagsanib persa ngayon si Gloria, saka si Sara. Yung mga kongresista na tao ni Gloria at yung mga kongresista naman na kayang pasunurin ni Sara, nag-usap-usap. Minaniobra ngayon. Alam nyo ba noon, SONA mismo yun, State of the Nation address mismo yan noon.
Napahiya noon si Pantaleon Alvarez. Imaginein mo, Sona, dapat siya ang titindig doon sa stage kasama ng Senate President at ng Presidente. Tapos bigla pagka umaga mayroong motion na i-declare na vacant ang tanggapan ng speaker, na bigla si Pantaleon Alvarez. Tapos bigla mayroon na palang sapat na bilang. Mayroon ng sapat na bilang. Nakiusap na lang si Pantaleon Alvarez. Patapusin nyo naman muna natin ito ngayon. Pwede ba? Okay na ako, tanggap ko na hindi na ako speaker, pero ito lang, last na act niya yun. Pinagbigyan naman siya. Kaya nung araw na yon, siya pa yung nag-preside doon. Pero last na yon, after noon wala na. Ngayon, humingi sana siya ng tulong noon kay Digong. Mr. President, tulungan mo naman ako, minamaniobra ako ng anak mo. Alam niyo kung anong sagot ni Digong? Pasensya na, panty. Panty kasing tawag kay Pantaleon. Pasensya na, panty. Pre, pasensya na, pero hindi ko kaya yan si Sara. Kaya napalitan noon si Pantaleon, pumalit si Gloria. Ngayon, nung maupo si PBBM, ang inaasahan ni Gloria, siya yung gagawing speaker. Kasi siya yung tumulong na mabuo yung unity team eh. Kaya lang, syempre, kahit sa party ni PBBM, hindi naman siya ngayon lang pinanganak. Unoon lang pinanganak. Syempre, hindi pwede na ang speaker ng Kamara, hindi niya tao. Hindi niya naman tao si Gloria eh. Hindi niya naman tao si Gloria. Kaya ang ginawa nilang speaker si Romualdez. Yan. Ngayon, natunugan na naman nila Romualdez na may galaw na naman si Gloria. Naalala niyo yun? Pumunta sila ng Korea. Pagdating ng Korea, kunwari bakasyon lang. Pero parang may usap-usapan ng ikukudeta si Romualdez. Biglang-bigla, nakakto si Romualdez. Nip in the bud. Usbong pa lang, kitli na. Yun ang ginawa ni Romualdez. Sinibak ngayon si Gloria bilang Senior Deputy Speaker. Second in command niya yun eh. Walang nagawa si Gloria. Kung naghinanakit si Sara, nagalit kay Romualdez, tinawag na tambaluslos. Kasi mentor ni Sara si Gloria eh. Bakit mo tinanggal yan sa pagka-Senior Deputy Speaker? Diba? Kaya kung tungkol sa mga maniubra ng palitan ng liderato ng Kamara, hindi na bago yan na nai-involve si Gloria yan. At hindi naman yan walang basihan. Unang-una, yun na nga. Yung kay Pantaleon Alvarez, tingnan nyo, nasipa si Alvarez, naging speaker si Gloria. Pangalawa, yung sisipain sana, kudita kay Romualdez. Kaya lang, maaga pa, bumira na kaagad, nag-counter na kaagad si Romualdez, tinanggal sa pagka-Senior Deputy Speaker si Gloria. Walang nagawa si Gloria. Si Sara nagalit, nag-resign sa lakas CMD, tinawag niyang tambaluslos si Romualdez. Di ba? So ngayon, totoo kaya ito na may galaw na naman si Gloria? Papaniwalaan ba natin siya na wala nga siyang wala daw siyang plano na palitan si Bujidi. Kasi yun yung laman ng kanyang statement eh. Ang totoo, nitong nakaraang mga araw, bago pa itong mga balibalita na kudita sa Kamara, marami ng pangyayari na nai-involve si Gloria. Kung maaalala natin, mga kabunyog, mga kababayan, si Llamas, political analyst itong si Llamas. May programa kami niyan, Dos Amigos. Bukas nga pala Dos Amigos kami ni Llamas ulit, 9:30 ng gabi. Alam naman natin na nitong nakaraang mga araw, mainit yung issue ng mga ex-Marines na yan. Yung mga ex-Marines. So, pumasok na po yung Llamas. Hanggang doon na lang sa mga Maris ang pinag-uusapan. Mag-isip kayo. Pampagulo si Gloria talaga eh. Pampagulo. Alam nyo, nung isang presidente, natural na susunod ang mga tao sa kanya. Si Mayor Lim naalala ko eh, dahil presidente si Gloria, may mayor ng Maynila si Mayor Lim. Ang tawag ni Mayor Lim kay Gloria na nagsalita dito sa May Tayuman. Si Gloria.
nagsalita rin si Mayor Lim. Champion! Tinawag niya champion si Gloria. Siyempre, pagka mayor ka, lahat ng magandang ipuri mo sa presidente, gagawin mo. So, ginawa niya ano yun. Kahit na hindi niya kursunado, hindi na nila gusto siya, alam niyo ng mga balita nung araw kay Gloria. Pero ganun pa man, dahil mayor siya ng Maynila, at nandito sa lugar niya, si Gloria, tinawag niya champion. Ano po? Yan. Ngayon ito, dahil hindi nga nakakuha ng TRO o Temporary Restraining Order, itong si Bising Sara, bising-bising. Yan ang plano. Tanggalin si Speaker. Talagang, alam nyo, matanda na ito eh. Dapat sana manimik na lang doon sa Pampanga eh. No? Hindi eh. Sumasaw-saw pa eh. Kasi may balak ito. Nung araw, mayroon ako nabasa. Sara Gloria. May balak. O, isipin nyo, nung binabalak. Pinupuntirya na naman yung Malacanang. Alam nyo, ito, personal ko naupo siya sa Malacanang 9 na taon. Nakuha niya yung 3 taon kay Harap. Nayari si Harap. At nayari niya si Fernando. Talaga champion siya. So, ibig sabihin, nanungkula siya ng 9 na taon. Yung mega dike na plano noon sa Pampanga, sipin nyo. Ngayon, tingnan nyo po yung Pampanga. Ang tubig sa Pampanga at sa Bulacan magka-level na. Doon, basta gusto mo pumunta ng Bulacan, sasakay ka ng sasakyan. Makarating ka ng Bulacan. Ngayon, magbangka ka lang. Kasi yung tubig, parehas po. Pampanga at Bulacan yung tubig. Magkasama. Sabi ko nga magbangka na lang kayo, nandun na kayo. Meron nga ako pinupunta sa San Ildefonso eh. Ay, San Ildefonso, sa may Agunoy. Pagpupunta sila sa Tondo, Manila, magbabangka lang. Doon sila sa Malabon babagsak. Tsaka na lang mag-jeep pag pupunta sila ng Tondo. O, imbis na mag-bus sila, matagal, magbabangka na. Kasi nga po, yan nga, dugtong-dugtong na po yung tubig. Ewan ko naman dito si Congresswoman, 2nd District ng Pampanga, si GMA. Bakit hindi niya napagawa yung mega dike sa Pampanga? Ngayon, alas lulubog na po yung Pampanga, especially yung parting Makabebe. Nakikita ko kasi sa mga vlogger sa Pampanga, Makabebe, Pasanto. Wala na. Wala na. Tapos, ito, di bale, kung nung naupo si Tita Cory, di ba, Cory, tapos naupo si Pinoy. Alam niyo po, ang lugar nila ang Tarlac, ang ganda po. Yung kalsada, napalaki nila. Subukin niyo magbiyahe papuntang Tarlac. Ang lawang, alalapad na ng mga kalsada. Isa bumibiyaya ko eh, kaya nalalaman ko eh. Tarlac Pampanga, Tarlac, then Tarlac, Pangasinan. Lahat ng kalsada ng Tarlac, maluwang, napakagandang magbiyahe. Yun lang malaking bagay na pinagawa nitong
O nagpagawa pa ng tulay si Tita Cory. Kung masira man yung tulay sa may parting Tibag, nagpagawa siyang tulay dito sa may San Isidro. Tarlac San Isidro. May alternate. Ngayon ang Pampanga, kawawa po. Hindi na po umalis ang tubig sa Pampanga. Wala na. Wala na. Kumbaga wala na, palubog na talaga ang Pampanga sa mapa. Sipin nyo. Kung ba naman 9 na taon siya nanungkulan, di sana kahit pa paano, meron siyang iiwan na maganda. Wala eh. Anong iniwan niya? Yan, nagugulo na naman sa... Ba't hindi na lang nila ayahan muna na umabante ang impeachment? Total naman, ang ginagawa ng Kongreso, alinsunod sa batas ng Korte Suprema, ang sinusunod na nila. Yung 19th Congress, sabi ng Korte, ay hindi tama ang ginagawa nyo. Yung impeachment kay Sara. Naglabas sila ng mga batas. Ngayon, sinunod na yung mga batas na pinalabas ng Korte Suprema na mga alagad ni Duterte Kampon ni Satanas. Ngayon, hindi sila nakialam. Kasi masyado ng halata kung makikialam pa sila. Halatang halata. Kaya siguro ganyan, naglabas lang sila na, sige, sumagot kayo. Lahat ng nagre-reklamo kay Sara, sumagot kayo. Senado, Kongreso, na 10 araw. Kaso pasok yung 10 araw doon sa hearing. Kaya tuloy ang hearing ng Senado ay ng Kongreso. Luis Ro pala, yung Congressman Luis Ro, Jerbil, 2nd District ng Batangas, yung Justice Committee, siyang tagapagsalita. Magaling na abogado. Kita niyo po. Kasi kung nakialam lang ang Korte Suprema dito, naglabas ng TRO, hindi ko alam anong nangyayari sa Pilipinas. Dahil punong-puno ng tao sa panloloko ng sarang lustay na yan. Isipin nyo ito, wala tayong personal. Yung lahat ng perang sa kamay niya, mula nung nanungkulan sila sa Davao hanggang sa nanungkulan sila dito, sa national, wala naman nililitaw na mga resibo eh. Pati ang forces ginamit niya. Ano sabi ng armed forces? Wala man kaming tinanggap na pera eh. Napanood natin sa national news yan. At yung kanyang dalawang kernel, sila Lachica at saka yung isa, sila yung kumuha ng pera sa bangko. 125 million. Hindi alam kung saan napunta yun eh. Isipin nyo, pera ng taong bayan. Sabihin na natin diretso, ninanakaw nila. Pagkatapos, pati ba yung impeachment na yan, ayaw nyong... Naalala ko na nabubuhay pa si Johnny Enrile. Hindi naman ko mo nag-impeach si criminal na si Sara. Ang impeachment ay remove from the office ang isang nanunungkulan sa gobyerno. Yun lang. Dapat na siyang tanggalin eh. Bakit? Isipin nyo, nung araw, pasel-pasel lang Netherlands, punta sa mga ibang bansa, nakikiusap ang punin ng tatay niya. Hindi na siya nag-uopisina pero sumusweldo pa. Parang si Batugan. Alam niyo si Batugan? 4 na buwang hindi pumapasok sa Senado. Sumusweldo pa. Chismis lang sinabi ni
Ombudsman Crispin Remulla na. Pero ang ano yan, warrant of arrest mula sa ISIS. Takbo ka agad, tago na! Samantalang si Juan de la Cruz, umabsent ka ng isang araw, bawas sa sweldo mo. 4 na buwan ka. Salap-salap ang buhay ng pamilya. Kumukubra pa ng pera na tao bayan. Salap-salap. Batugan talaga eh. Yan ang sinasabi na, naalala nyo ba yung panahon ni Harap? Yung inapod niyang, yung artistang mataba. Hindi ko lang maalala ng pangalan. Inapod sa Pagcor. Sabi niya, weather lang. weather lang po talagang panahon. Sige po, hanggang dito na lamang po, ano? Sa bagay, bahala ng Diyos dyan. Ako lagi kong nagdadasal sa Diyos, tulungan ng gobyernong inilagay niya. Ang Diyos ang naglalagay ng gobyerno eh. Roma 13. O, basahin ko po. Para lang makita ninyo. Kaya kada dasal ko po, ang inihiling ko sa Diyos, tulungan niya ang gobyernong kinayo niya laban sa mga masama. Ito po ang Biblia. Para maintindihan niyo po, ano? Ito po. Roma 13:1-2. Ang bawat tayo dapat magpasakop sa pinuno ng pamahalaan. O, kanino pamahalaan ng umiiral? Marcos, administrasyon. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. So, maging God. At lapatan ng parusa sino man lumalaban. O, kita nyo. Dapat silang lapatan ng parusa. Kaya nga, remove, impeachment, remove from the office sa mga impeachable opisyal ng gobyerno. Alam nyo, napakaliwanag naman ng sulat sa Biblia. Dapat lahat ng tao sa lupa, mula sa vice presidente, saludo kayo sa presidente hanggang barangay level o ano man ang tungkulin nyo. Kasi yung gobyerno ang naglagay ang Panginoon Diyos. Etong si Sara walang respeto sa Diyos ito eh. Kinakalaban ng Diyos, kinakalaban si Bongbong. Natural, pag kinalaban mo si Bongbong, kinakalaban mo ang Diyos. Kita niyo yung kaibigan ni Duterte, Meldal de ba yun? Yung executive secretary niya, nagsalita ng hindi maganda kay Bongbong. Ayun, biglang na inatake sa Davao ng birthday ni Digong. Kaya sabi ng mga meron, napahaga ang karma. Si Digong, pag upo pa lang ni Bongbong, ilang buwan pa lang, o isang taon pa lang, abang inaagaw na nila yung posisyon kay Bongbong. Anong nangyari? Ayun, kinuha ng ICC dahil the Netherlands. Kaya nung sabi ng tao, ayan, kinarma na. Si Sara kaya, kailan? Kailan kaya? Siyempre, lahat na yan ay pasyahan Diyos. Sige, ganito na lamang aking kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. Ano man ang ating posisyon, ano man ang kalagayan natin dito sa mundo, dapat tayong pasakop sa gobyerno. Yun ang batas ng Diyos. God bless po sa inyo. Kayo,